Sa akin naman pare, in regards to size and skills, ano lang, kahit papano nasilayan din natin yung mga papano binuo ang mga RP team nung araw na talagang yun ang kakulangan is yung pwede mo sabihin yung size. Skills wise hindi tayo nahuhuli, it's just the size. Pero sa sobrang ano na rin ang technology ng basketball sa atin within our grasp dahil nagte-training na rin sa Amerika tong mga to. Kung nag-around the world na rin to, nag-Europe, nag-Korea, nag-Japan, kung saan sa ang bansa na nila. Ito pare susumahin ko lang yung sa mga talakas natin dyan na 10 years preparation tong Gilas na to, way back Gilas 2.0, panahon pa nila Slaughter, talagang ano na yan, tumingin na ng mga malalaking player, ang dami na ng malalaking player ang dumating, at maraming nag-gain na experience itong mga Gilas. Ngayon, sa atin, fast forward, marami na tayong competition na sinalihan, nag-improve na tayo, pwede mong sabihin nag-improve, kasi makikita yan dahil close game na ang laban sa first 3 quarters, yung nasaksihan natin. Ang tanong, yun nga lang, nabanggit mo rin, is yung panapos. Yung kamong kung titignan mo, it's all close games. Meron tayong mga perimeter shots. Nakakita tayo ng mga perimeter games kila Dwight Ramos, kila Junmar. Nakita mo, may bago na nga pangalan si Kairim Soto, pare. Hindi na Kai Soto, Kairim, humuk siya. Muntik ako nahulog sa upuan eh. Sabi ko, mayroon pala siyang ganong tira. Sabi ko, bira mo, pare si Kai kaliwete hinhook shot niya ng kanan. So it's a very big development sa akin. Nakikita ko, meron tayong 3-point shooters. So nagtatama. The question is, hindi nga lang ganon ka-consistent. Yun ang main concern natin sa offensive standpoint sa offensive standpoint. So yun ang nakikita ko, hindi tayo consistent. Tapos wala namang kasama sa basketball yun yung hindi ka minsan magtatama, pero dapat the defense should hold up. Kailangan yung depensa mo titibay, hindi ka makashoot, hindi sila makashoot, parehong ano lang yun, parehong neutral lang yun, walang nag-plus, di ba? Kung masyushootang ka pa at ikaw hindi ka nakaka-convert, yun ang magkakaroon ng problema. Yun ang nasaksihan ko doon sa 3 laban. Nandun, we're always there in the game at hindi tayo nawawala we always have a good start, the crowd support is there. Pare, ito ang X factor, yung Jordan Clarkson a legit NBA player, nandun anytime hawak niya bola talagang may nangyayari. It's just that pare, alam ng buong mundo, alam ng buong Pilipinas na kahit sinong coaches, double siya. May double si Jordan kasi pare, they will not just roll over and die yung kalaban. Pag dinoble si Jordan Clarkson, pare, pinapasa niya naman yung bola It's just that sometimes, yung mga open play, yung mga open shots, hindi natin nako-convert. Minsan, walang kumpiyansa yung mga players. I don't know, for whatever reason, pwedeng pressure ang nangyayari or hindi, siyempre buong Pilipinas nanonood sa'yo yung minsan talagang masikip or whatever. So yun ang nangyayari. Kung si Jordan Clarkson, alam naman may contingency measures na I'm sure ginawa si Coach Chot. And ang tanong lang is, this is a very high level of competition. FIBA World Cup, parang kalaban mo lagi, parang NBA teams Like yung Canada, tinignan ko, 5 ata, puro NBA players. Ito, meron pa rin isang tinumbok si Josh Martinez, shoutout dito, na sistema ba ang may diferensya? Pwede nating sabihin sistema. Bakit kamo? Kasi hindi nga point guard oriented si Coach Chot. So gusto niya manggagaling ang atake lagi sa sa off guard na na unpredictable. Ayaw niya yung typical na point guard na ise-set up mo.
lagi ang decision making nanggagaling sa guard. Gusto ni Coach Chot random. Pwedeng basta kung anong sitwasyon na binigay, trust your judgment, trust your instinct. Ayaw niya yung predictable. Maraming pwede yun sa PBA type of ball game. Pero sa FIBA World type of game, hindi pwede yun. Kasi bakit kamo? Kasi ang guard, at the end of the day, yan pa rin ang pinakamataas. Medyo he can see the floor eh. Nakakapa niya. Sino pagod, sino mainit, sino kailangan ng kumpiyansa, sino kailangan hitin mo sa open court. Si guard, maganda ang basa niyan eh. So, yun. Hindi kaya medyo, kung hahanapin natin kay Coach Chot yung dapat guard, hindi. Iba ang sistema ni Coach. Coach Chot is an offensive coach. Opensa si Coach. Yung depensa, hindi mo makikitaan si Coach Chot masyado na pumapokos sa depensa. Kaya ganun, nakita mo, it's always, every time magkakaroon ng breakdown, lagi meron si Coach Chot, offensive adjustment pa rin. Pag hindi tayo makadepensa, opensa pa rin ang titignan ni Coach Chot dyan, hindi yung depensa. Ngayon, merong sinundot si Josh dito, lineup. Parang ang gusto sabihin ni Coach Josh Martinez dito, baka dun sa lineup, baka meron pa rin mga redundancy ng sitwasyon, ng playing time, ng playing position. Maraming magkakapareho. Ang tinitingnan ko dito is yung kay Kiefer, Thompson, CJ Perez at isa pang player, si Pogoy, na lahat yan setter. Parang nag-load siya doon sa magkakaparehong pwesto, yung apat na off guard, shooting guards or combo guards. So doon, yun magkakapareho yun na halos hindi wala tayo isang defensive guard or isang big guard or isang pumoposte na guard or katulad kung titingnan mo yung Australia, merong Josh Giddey na 6'8", di ba? So, walang variation. So, yun ang nakikita ko. Tapos, meron sa lineup, ito, binanggit rin kasi ni Josh Martin, baka kailangan i-tweak yung lineup. Meron din pare na katulad si Japet Aguilar, he was seldom used. I don't know for whatever reason, bakit hindi na-maximize yung skill ni Japet doon. Sana, kung hindi magagamit sa ganoon, baka pumili sana ng isa pang forward na tingin nilang papasok ro sa sistema. Kasi sayang eh. Ito na yung chance na sana natin. Yun ang mga parang nakikita ko na sana nakatulong sa Gilas. Yun nga, itong tanong ni Josh Martinez. At ito pa, si Dennis Adolfo. Yung playing time, bakit maiksi ang mga playing time ng iba? O eto, sasagutin ko yan. Alam mo, si Coach Chot, kahit papano, he has something in mind eh, na kung sino ang gagamitin. Kaso, siyempre, marami ding, ang buong Pilipinas, gustong-gustong tignan yung Kai Soto. Para bang may pronouncement, may in-announce si Coach Chot na sabi niya, Junmar is playing so well, more so si AJ Edu. Sinong papalitan mo? Sabi ni Coach Chot noon sa isang interview niya. Sabi ko, kung pwedeng pagsabayin lahat na mahuhusay, di ba? Sa akin lang, tinitingnan ko lang yung bakit hindi kailangan i-accommodate ni Coach Chot yun eh. Yun ang naging parang problema niya, napapaan sinong pang-umpisa mo, sino starter mo, sino yung off the bench mo, panapos mo. Yun ang mga medyo talagang isa sa na talagang naging problema sa hinarap ng Gilas na for them to be effective.